Kasi kung ikaw ang sasama doon sa lifestyle niya, wala siyang natutunan sa'yo. Ikaw pa ang natuto para kang Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. Kung under ka ng self-improvement o gusto mo lang mag-amoy mabango pare, available mga perfumes natin sa TikTok shop. Napapanahon to ngayon pare because syempre kailangan mo mag-adjust ngayong mahal ang gas. Diba? So sa mga nasa mahal pa dyan, ilumipad na kayo sa mura at safe pa. Tanong lang gamit natin dito mga pare. Alright? Link nasa description. Yung last video natin, bago tong video na to, yung last video natin, merong letter sender na nag-send na nag-cheat yung kanyang misis na 2 months pa lang nasa barko. Diba? 2 months. Kaya napaisip ko, napakaaga nun para mag-cheat. Okay? Wala man lang pinanghawakan yung babae para mapigilan siyang gawin yun. Malamang sa malamang, kaya ganun na lang kabilis yung pag-cheat ng babae sa loob pa lang ng 2 months. Di man lang niya inalala yung trabaho niya. Nag-umpisa agad siyang maghanap ng edits. Sabi ko, mahina kasi yung impluwensya nung letter sender natin. Mahina yung impluwensya niya dun sa babae. Now, pag-uusapan natin, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano mapatibay at mapalakas ang impluwensya ninyo sa mga EA ninyo. Para kasakaling mapababa yung tsansa na magloko yan at gumanda yung galaw ng mga EA ninyo kahit hindi kayo kasama. Umpisa na kagad natin. Kadalasan ng mga reason pare kung bakit nag-cheat ng isang tao, no? Because nagkakaroon pa sila ng pagnanasa. Yung pagnanasa na ma-fulfill yung mga kinks nila, mga sexual desires nila, mga pare. Bakit ka pa maghahanap ng iba kung nafu-fulfill naman na nung current partner mo yung mga sexual desires mo, yung mga sexual fantasies mo? At kadalasan ng mga lalaking naiiputan sa ulo, boring sa kama. Tignan nyo na lang yung mga pattern pare. Isa sa mga kailangan mong gawin para mapatibay yung impluwensya mo sa babae mo, naririnig nyo to sa mga rapper, F her like a P-star. Ewan ko ba bakit hindi nyo gustong gawin yun? Ang ina tayo ngayon mahilig sa SEX, pero kayo yung mga ayaw gawin yan. Parang natutuwa na kayo pag nakapatong na yung babae lang dyan, siya lang yung nagtatrabaho. Although yan, naiintindihan ko pare. Masarap naman talaga sila tignan on top, di ba? Parang, di ba? May malalaro-laro mo pa yung dapat laruin. Di ba? Masaya yun. Right? Para sa atin. Siyempre, masaya din naman sa kanila yun. Pero iba kasi pare yung dating sa babae pag dinudomina mo na sila sa kama. Now, hindi lang basta dominate na parang yung bibilisan mo lang yung bira. Walang enjoyment sa kanila yun. So, pag sinabi mong F like a porn star, ano ba madalas ginagawa ng mga napapanood natin? Napapanood ninyo pala, puta, nadulas tuloy ako Napapanood ninyo. They are fucking on different places, hindi lang sa kama. Nakita niyo yun? F her like a porn star. Maybe sometimes kailangan ninyo mag-role play. Okay? Maybe sometimes kailangan mo siyang bilhan ng costume para lang ma-spice up yung mga sexual desires ninyo pareho. Pareho kayo nag-e-enjoy doon, mga pare. Ito ang hindi masyadong tinuturo sa mga relationship videos Kasi why? Pa-safe sila nasa Joshua Point kayo. Hindi tayo nagpapa-safe dito. I tell you the truth. Kailangan yun Now, kung nagagawa nyo na yung mga ganong klaseng shit. For example, isa pa sa mga nabigay kong videos dati, isa sa mga, kung wala kayong place, okay? Kung wala kayong sariling place, how to spice things up? Mag-rent kayo sa Airbnb. Well, kailangan pa rin ng pera doon. Ba't ganun talaga Rent a house. No? Yung parang mga Airbnb type, mga house type na Airbnb. And then, fuck all around the place. Sa kitchen, sa sala, sa garden. On the surface, parang, ano ba yan? Parang kalibugan lang yan, Boss Josh. But no. Kung iisipin mong mabuti, ayaw sabihin ng mga babae yun, pero gusto nila yun. Primal nila yun. Primal instinct nila na gawin sa kanila yun. Hindi lang nila aminin yan. That way, nafu-fulfill mo yung mga sexual desires nila kahit hindi niya sabihin. Pareho lang tayo niyan Ang tatandaan niyo pare, pagdating sa sexual desires,
Pareho lang tayo niyan. It's just that mga babae, patwitams, pademure pagdating dyan. Kailangan pa nilang bula-bulahin para lumabas yung libog nila. But since magka-relationship naman na kayo, understood na yan, gawin mo na lang. Wala na siyang rason para hanapin yung mga ganong klaseng exciting sexual activity. Kasi ginagawa mo na. Kumbaga, tatama rin na siyang i-explore sa iba yun. Bakit? Ginagawa nyo na eh. Saan madalas nangyayari ang cheating? Sex sa kotse, sex sa bar, sex sa damuhan. Why not gawin ninyo yun? Hindi naman para sa yun, para sa kanya rin yun. Tatandaan nyo pare, isa sa mga nature ng babae is they love the fun. Pag nawala ang fun, hahanapin ang fun sa iba. Sex ang isa doon, isa sa mga sagot doon. Make your sex fun. Karamihan kasi sa atin, ano na yung mga pa-nice guy, naka-sex nga nila yung girl, kaso that's it. Pag nilabasan sila, ang importante, labasan lang sila. Wala kayong nai-imprint nun sa babae, wala kayong imalakas na impluensya. O ba may magtanong naman dyan, Boss Josh, paano naman pag ayaw makipag-SEX naman sa akin? Gusto ko siyang i-F like a P-star, but ayaw naman niya makipag-SEX. Well, ito ang second reason kung bakit hindi malakas ang impluensya mo sa kanya. She doesn't respect you. In order for you to have an influence sa babae, kailangan nire-respeto ka muna niya in the first place. Okay? At hindi rin mahuwit sa iyan kung hindi ka nire-respeto niyan. So paano ba? Paano ba ma-build yung respeto ng babae sa iyo? Ito mahirap talaga to kasi kailangan na establish mo na to before. Okay? Before kayong lumalim ng relationship, before kayo magkaanak, before kayo ikasal. Okay? Kasi kung hindi, kinasal na kayo niyan, nang hindi ka niya nire-respeto, nagkaanak na kayo niyan, nang walang respeto yung babae sa'yo, it's a lose-lose situation. Huwag ka na maghangad pa ng kung ano-anong shit. Ano naman yun, may ibang paraan naman kung paano, but hindi yun ang video natin. Mas mahihirapan ka na nga lang. But again, kailangan mo nang respetuhin ka. Paano ka re-respetuhin ng babae? Huwag kayong matakot to call them out with their bullshits. Okay? Kailangan ma-establish nyo agad yung boundaries ninyo, umpisa pa lang. Kung dati nag-girls night out yan, kapaalam lagi mag-club, this time hindi. Hindi pwede. Isa pa to nai-establish ang respect, pare. Okay, tatandaan niyo, nai-establish ang respect. Pag ikaw lalaki ka, hindi ka takot makipaghiwalay sa kanya. Okay? Pag ikaw lalaki ka, takot kang ma-zero, takot kang iwan ng babae na yan, walang respect na mabubuo. Tatandaan yan. Okay? Foundation tong sinasabi ko sa inyo. Pag ikaw lalaki ka, ulitin ko, ikaw lalaki ka, takot kang mawala ang isang babae sa buhay mo, you will never gain. Okay? Okay? You will never gain her respect. Okay? Confident akong sabihin yan. At ang lalaking takot na mawala ang isang babae, never niyang i-call out lahat ng mali ng babae, never siyang magsiset ng boundaries. So, patong-patong na yung mangyayari sa'yo, pare. Okay? So, paano nga ba? Paano ma-establish paano ka marirespeto ng babae? Call them out. May mga bagay na hindi mo dapat ibinibigay sa kanya agad-agad eh. Number 1, cravings. Diba, yung mga cravings na gusto ko coffee. Pag last time, binigyan mo na. Ngayon, this time, hindi naman. Di ba? Hindi kailangan lagi. Ini-spoil niyo yan, pare. Ito, isa pa to sa mga sikreto para malaman ninyo how to maneuver sa babae. Treat them as like a kid. Hindi pwedeng ini-spoil ang bata. Ang bata kailangan pinapagalitan. And anong nangyari pag ganun ka sa bata? You influence them, di ba? Malakas ang impluensya ng magulang pag dinidisiplina yung anak. Di ba? Pag nasa labas yung anak, pag madisiplina yung parents, anong kadalasang galaw ng anak? Ay, pre, kailangan ko nang umuwi. Bakit? Papagalitan ako ni Erma at di ako pwedeng gumuwi ng lagpas ng 10. That's influence. Same thing sa babae. Diba? Hindi yan lilikot.
Hindi yan maglalandi-landi kung ikaw lalaki ka, marunong kang manindigan sa mga boundaries mo. Okay? You don't want her having guy friends? Sabihin mo. Di ba? Huwag ka matakot. Ang gagawin ng babae naman, i-defend niya yung maling ginagawa niya. Ganoon naman madalas, di ba? Sabihin mo, ayoko nang may lalaki kang tropa. Ayoko na ikipag-chat ka pa sa lalaki mo. Kahit sino pa, kahit mas matagal mo pang nakilala yan, once nandito ka sa relationship ko, ayoko. Bakit? Friend ko yun eh. Matagal ko ng friend. Sige. Doon ka na lang. Hindi mo pala kailangan ng ka-relationship eh. Kailangan mo pala ng friend. Hindi, go ahead. Simpleng pananamit. Kailangan nyo rin ma-establish yung boundaries nyo dyan. Ayaw ninyo nang nagsusuot siya ng sexy na damit nang hindi kayo kasama. That's how you establish your, ganun mo na-establish yung boundaries mo. Oops, teka, saan pupunta? Ba't sobrang ikli naman yung damit mo? Hindi, magko-coffee kami ng mga friends ko. Coffee ng friends? Ba't naman ganun? Okay lang, wala kang problema magsuot ka ng ganyan. Basta kasama mo ako. Kahit huwag kayo matakot na sabihin yung boundaries ninyo. Ang batang walang disiplina sa labas, sakit sa ulo ng iba. Ganon din ang mga babae. Babaeng hindi mo na disiplina, well, hindi naman sila magiging sakit sa ulo sa iba, but susubo ng ulo ng iba. Ganun yun. Para pagka nasa labas ang mga ninyo, hindi kayo kasama, ikaw ang naiisip niya, teka, di ko pwedeng gawin to. Magagalit yung boyfriend ko. Dapat may ganun eh. Dapat may ganun silang thinking, magagalit yung boyfriend ko. Hindi pwede. Pero kung isa kang pa-nice guy, pa-simp-simp ka na boyfriend, wala kang kahit anong nadisiplina man lang sa babae mo, pag gumawa siya ng something o may lumandi sa kanya, hindi ka papasok sa isip niya. Wala ka namang na-establish na disiplina eh. Di ba? Ang alam niya sa'yo, okay lang sa kanya yan. Okay lang sa kanya yan. Okay lang sa kanya yan. Pag may lumandi sa kanya, okay lang sa kanya yan. Hindi naman siya magagalit as long as hindi man ako mag-chat. Pag nag-twerk siya sa mga kung ano-anong club, okay lang sa kanya yan kasi sumasayaw lang naman ako eh. Tanggap naman yung basta sumayaw lang daw ako. Di ba? Pag isa kang klase ng ka-relationship na maraming pwede sa'yo, okay sa'yo lahat, anong sa tingin mo napapalaki mo? Spoiled na bata. At meron ka ring spoiled na girlfriend. Wala kang disiplina eh. Wala siyang disiplina eh. So, keep that in mind, pare. Last but not the least, mga pare, in order for you na magkaroon ng malakas na influence sa babae, kailangan may natutunan siya sa'yo. Okay? Isa sa mga gusto nilang lalaki yung nililid sila, di ba? Matalino daw. But hindi naman ibig sabihin ng matalino genius ka sa math, genius ka sa science. Ibig sabihin nila ng matalino, again, indirect nga sila, yung may natututunan sila sa'yo kahit anong paman yan. Kaya sabi ko sa inyo, pag nag-gym ka na lalaki, active ka sa gym, yayain mo yung girlfriend mo, ikaw ang magturo sa kanya mag-gym. Huwag mong hayaan na matuto sa ibang lalaki yan. Huwag mong hayaan na may trainer pa yan. Ikaw na ang personal trainer niyan. Nagbaboxing ka? Turuan mo yung babae mo mag-boxing kahit papaano. Di ba? Ikaw magmating sa kanya. Pasuotin mo ng gloves. Ganito, ganyan. Di ba? Pagawin nyo sa kanya. Huwag lang basta patry. Pagawin mo sa kanya. Ikaw magturo. Kaya nga, naniniwala talaga ako pare. At nasabi ko na rin sa mga previous videos ko na huwag kayong matakot na yung babae mas maganda yung lifestyle sa inyo. Di ba? Like, matravel lang siya or maklabs lang siya. Huwag kayong matakot sabayan yun because ang trabaho nga hindi nga sumabay sa kanya kundi ang dalhin siya sa lifestyle mo. That way, may natututunan siya sa'yo. Kasi kung ikaw ang sasama doon sa lifestyle niya, wala siyang natutunan sa'yo. Ikaw pa ang natuto para ang bitch. Siya ang pasamahin mo sa'yo para may natututunan siya sa'yo. Ganun magdala ng babae, pre. May illusion na mas matalino ka sa kanya kasi dinadala mo siya sa'yo eh. Right? Dali mo siya sa mundo mo para pag siya nasa mundo mo, mukha kang matalino. Hindi yung aakyat ka dun sa kanya. Now, syempre, kailangan matuto ka rin sa kanya. Like, for example, may malaman ka sa kanya, kaya ka pupunta dun sa lugar niya para may matutunan ka sa kanya, para magamit mo rin.
Pero hindi ibig sabihin na magpapa-impluwensya ka na sa kung anong gagawin niya sa'yo. Siya ang impluwensyahan mo. Maraming ganyan maraming ganyang lalaki nagkaroon ng girlfriend na mahilig sa club, mahilig mag-travel. Siya rin. Dahil mas sinusunod niya yung lifestyle mo ba, mas gusto niya yung lifestyle mo ba, sinunod niya. So walang natutunan yung babae sa kanya. Lang siya, sunod lang siya ng sunod. Wala natutunan. Kaya pagdating sa labas, kahit pag hindi siya kasama, walang imprint, wala siyang impluwensya dun sa babae. Kasi for example, wala kang naituro sa kanya na kahit anuman lang. Diba? Wala kang something, wala kang personality na lalaki. Wala kang hobbies na naituro sa kanya, wala kang sports na kahit man lang pinapakita sa kanya or tinuturo. Pag lumalabas yung babae, hindi ka papasok sa isip niyan. Diba? Again, feelings yan sila, pre. Feelings. Paano, sabi mo, hindi, mahal ko naman siya. Lahat naman ng lalaki, kayang bigyan ng love yan kaya nga madalas yung mga lalaking love lang ang offer. Walang kwenta yun. Kayang-kayang babae mag-iwan yung mga ganun kasi kayang-kayang ibigay ng love yung isang lalaki. Love lang pala attention lang pala Hindi sapat ang attention lang. Kayang-kayang ibigay ng ibang lalaki yung attention na yun. Kaya yun. Kaya rin nila mag-cheat agad-agad sa mga ganong klase ng lalaki. Pero i-compare mo yung sa lalaking itunuturo yung mga hobbies nila sa babae. Gawin mo to. Try mo lang. Iba. Hindi lang basta feelings, kundi habit. May habit ka na ituturo na galing pa sa boyfriend mo. Diba? Mas malaki yung impact mo. So yun. Ganun pare para lumakas yung impluwensya ninyo sa mga EA ninyo. Now, kagaya ng safeguard, 99.9% lang din to. Meron pa ring tsansa. Diba? Kasi again, ibang tao yan. May sariling free will ang babae. So gagawin niya. Cheating is cheating. Mag-cheat yan kahit anong mangyari. It's just that, mapapaliit mo yung tsansa dito. Mga pare, so that's it pare. I hope may natutunan kayo doon. Leave a comment down below kung anong masasabi ninyo. Again pare, mga perfumes natin na syempre magbibigay din ng impluensya sa babae pag mabango ka. Okay? Link nasa description pare. TikTok lang tayo. Once again, this is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.